nakakaintindi ng mga. Ikaw. Hindi, sa ano yun? Sa Angel. Baga, ito kasing ano eh. Ito lang, nasa lupa tayo. Right? Ito, bilog, di ba? Ang bilog na yan, perfect degree yan, 360. Nahati. So pag hinati mo yan, yan ang 160 degrees. 180. Si Apostle Paul, naranasan niyang yung pagbabago na binigay sa kanya ng Panginoon at yung buhay niya ay nagbago tungo sa 180 degrees. Bakit hindi 360? Kasi kung dito nagsimula si Apostle Paul, ito yung dating buhay niya na luma, makasalanan, tumapatay ng mga Kristiyano, complete turnaround. Okay? At 360 degrees, kung 180. Kasi kung 360, babalik lang siya sa dati. So dito na siya huminto. At dito na yung buhay niya bilang isang Kristiyano. So hindi na siya bumalik sa dating buhay niya. Malupit, kabago, totally, no? Sa ating mga Kristiyano, sa ating mga naniniwala, no, sa Panginoon, ang pagbabago, hindi yan dapat 80 degree, 90 degrees. Pag 90 degrees, dito lang yan. O 90. Kumbaga, hindi ka pa totally na bago ng Panginoon. Dito ka huminto. So meron ka pang mga mga kasalanan na ayaw mo pang ibigay sa Panginoon. So bumabalik-balik ka pa rin. So ang gusto ng Panginoon, 180 degrees. Okay? Na kung saan hindi na tayo babalik pa sa dati. Ito na yung pagbabago natin, 180 degrees. Lumang personalidad. Yung lumang Personalidad. Yung lumang personalidad, ano ba yung mga kaakibat, no, ng lumang personalidad? Usually kapag sinasabi natin lumang personalidad, yung personalidad na dati noon. Gawain maganda. Napakataas ng ere ko. Okay? Nung nag-aaral pa ako noon, gusto ko lagi akong pinakamataas. Ganoon ako competitive. Gusto ko lagi akong nag-excel. Yung pride ba? Nandun yung pride, yung yabang, yung mga lumang personalidad. Ano pa? Yung ayaw magpatalo. Okay? Kahit na mali ka, ayaw mo pa rin magpatalo. Ano pa? Yung mga dati mong ginagawa, katulad ng yung dati nag-yosi ka, hindi mo pa rin ginagawa yun. No? Yun pa rin. So wala pa rin sa 180 degrees. Kaya naman, binago ka nga, nagpunta ka na sa 180 degrees, pero bumalik ka ulit sa dati. Okay? Bumalik ka ulit sa dati ng buhay. Okay? So, kung ano-ano pa yung ginagawa ng mundo, ginagawa pa rin natin. Ang gusto ng Panginoon, katulad ng ginawa niya kay Apostol Pablo, tuluyang magbago. Okay? Nung nakita ng Panginoon na tinutulid sa ni Apostol Pablo sa road to Damascus, no? Kasi ito yung halimbawa. Ito ang kunyari ang Jerusalem o Israel, okay? Andito ang Syria. Okay? So nagpunta si Apostol Pablo, inahabol niya yung mga Kristiyano dito on the road to Damascus, nandito ang Damascus. So ang Panginoon nagpakita sa pamamagitan ng vision sa kanya. Subalit una, nabulag muna siya. Okay? Matinding liwanag. At pagkatapos nun, sa vision niya, nakita niya yung Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, bakit Pablo, bakit mo ako tinutuligsa? Bakit mo? Ibig sabihin, hindi siya mismo, kundi yung mga mananampalataya nung panahon na yun. So, nagulat siya sa Pablo ng 3 araw. Well,
Hindi man tayo tumutulig sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Pero, kung patuloy tayong gumagawa ng hindi naayon sa kagustuhan ng Panginoon, parang tinutulig sana rin natin ng Panginoon. Parang hindi natin siya kinikilala bilang Panginoon ng ating buhay kasi sarili pa rin natin yung nangyari. Pero huwag natin hintayin na bulagin tayo ng Panginoon. Dito, nung nagkaroon ng kumpletong pagbabago si Apostol Pablo, marami siyang sinulat sa libro. Okay? At itong Korinto, unang Korinto, isa lamang ito sa mga sinulat niya. Nagsimula siya sa Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Galatians, etc. Napakarami niya. So dito, at gusto kong bigyan ng diin dito yung tatlong advice ni Apostol Pablo para sa lahat nung panahon na yon. At syempre, since hindi naman nababago ang Biblia, yan ay final revelation ng Diyos, yan pa rin yung ating pinaniniwalaan at yan pa rin yung moral ethics na sinusunod natin. So, walang disagreement dyan. So, ang sabi niya rito, sa binasa ni Sister Emily, tatlong bagay rito ang makikita natin. So, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, o anuman ang ginagawa ninyo, okay? Ano ba yung mga ginagawa natin? Hindi lamang kumakain, hindi lamang umiinom. Marami tayong ginagawa kung ano-ano. Okay, nakikihalubilo, nakikipag-usap sa tao, pasyal, etc. Sabi rito, ang una, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Okay? Ikararangal ng Diyos. Always do things that you normally do for the glory of God. Okay? Kasi kung yung mga inawit natin kanina, the reason why we worship the Lord, the reason why we bless the Lord, is because we believe that God is the Creator. At bahagi lamang tayo ng Kanyang mga nilikha. Ay bahagi lamang, wala tayong dapat pagmalaki. Pag nagmalaki tayo sa Diyos, isang araw, hindi natin namamalayan, kinuhan niya ang lahat sa atin. So wala tayong pagmamalaki sa Diyos. And that's the reason why we bless and worship the Lord, is because we are created and He is the Creator. So sa pamamagitan nun, dapat lahat ng ginagawa natin bilang nakakakilala sa Kanya, eh dapat sa ikararangal ng Diyos. Kilala natin ang Diyos. Sino hindi nakakilala sa Diyos? Lahat naman tayo, apat lang tayo dito. Okay? Kilala natin ang Diyos. Okay yun, magandang pakinggan, maganda sa patotoo. Kilala natin ang Diyos. Pero ang tanong, kilala ba tayo ng Diyos? Ha? Kilala ba tayo ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Gospel, many will call to me, Lord, Lord. Pero unfortunately, hindi ko sila kilala. Hindi ko sila kilala. So again, napakasarap pakinggan, masarap sa tenga na marinig, nakilala natin ang Diyos. Pwede tayo magsabi ng sa kanila. Kahit na sino magtanong sa atin dyan, dami ng tao na yan, tanungin tayo, sino ba yung Diyos mo? We can proudly say, ang Creator natin, as Christians, si Jesus Christ. Pero, kung magpapakita sa kanila ang Diyos sa anyong tao at tatanungin sila, kilala mo ba sila? May tuturo ba tayo ng Diyos sa kilala niya tayo? Well, tayo lang ang nakakaalam mo, mga kapatid. Kayo lang, personally, kung kilala kayo ng Diyos. But then, we made the first step na kilala natin ang Diyos sa buhay natin. But we are going to make sure na kilala rin tayo ng Diyos sapagkat ginagawa natin ang lahat para sa ikararangal ng kanyang dakilang pangalan. Amen? Amen. Ayun ang una, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Lahat. Wala ditong sinabing gawin ninyo lang ito sa ikararangal ng Diyos. Lahat. Okay? Walang initsapwera dito kundi lahat ng ginagawa natin. Dapat sa ikararangal ng Diyos.
Ayokong sayangin yung pagkakataon na ito, no, na hindi maibahagi sa inyo yung gustong sabihin ni Apostol Pablo para sa ating lahat. Sa verse 32, pakibasa. Verse 32, ikaw, si Serenity. Pakibasa. Verse 32 ka mamaya. Verse 32. Huwag kayo mag-isangin ng pagkakasala ng mga hindi, ng mga alin. Okay, salamat. So una, na gustong ipabatid sa atin ni Apostol Pablo rito, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Do all things for the glory of God, whatever you do. Kaya nga kung may gagawin tayo na hindi maganda, isipin natin, no, kung sa ikararangan ba ito ng Diyos o hindi. Sa sarili kong kasiyahan. Hindi lamang tayo mag-isip ng dalawa, ng tatlo, kundi ng maraming beses. Okay? Do all things for the glory of God. Number 1 yan, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Diyos. Pangalawa, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni Numan. So huwag kayong maging dahilan. Halimbawa, meron kang nakilala, no? At you're able to bring, no, that person to Christ. Tapos, sa isang pagkakataon, nakakilala siya sa Panginoon, tumanggap siya, ginagawa niya yung dapat. And then all of a sudden, ikaw na nagdala sa kanya, ginawa mo, gumawa ka ng bagay na ikatitisod niya. Okay? At siya ay nawala sa Panginoon. Sabi rito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni Numan. O, sabihin na natin, no? Tayo ay binago na ng Panginoon. Tapos, nasa isang gathering tayo. Okay? Imbes na maging ilaw tayo, ang sabi nga ni Cristo Jesus, ni Jesus Christ, kayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Okay? Ano ba ang gamit ng ilaw? Ano yung layunin kung bakit may ilaw? Pero sa gabi, hindi na tayo sanay ng walang ilaw. Diba? Sanay ba kayo nun sa gabi? Sa Pilipinas, ngayon medyo nagbo-brown out na. No? Pero kung if your memory works well, nung panahon ni Fidel Ramos, way back 1990s, talagang malupit ang brown out noon. Okay? Walang ilaw lagi. At yung mga tao nagrereklamo kasi nga naman doon na-compose, no, yung kanta ng Yano na tawag dito brown out, no? Kalimutan ko yung title medyo that's memory na. Mangkulas. Hindi. Si Mangkulas. Tungkol yan sa brown out. Na na-aksidente siya kung ano nangyari sa kanya dahil walang ilaw. So, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman tayo, no? Hindi ako nagsasalita rito. Pinapaliwanag ko lang sa inyo. Anyway, nasa Biblia naman ito. Kahit na basa-basahin ito, kahit na anong gawin natin, pagbalik-balik na rin natin yung Biblia sa umpisa, sa huli, babasahin natin. Ito pa rin mababasa at mababasa pa rin natin. So, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman. Bakit? Sapagkat tayo ay itinuring na ilaw at asin ng Panginoon. Ano pang sabi ng Panginoong Yesus? Kung magiging sanhiran din lang kayo ng pagkakasala, ikatitisod ng iba, para po nito mabuti pang magtali kayo ng bato sa inyong leeg, kayo ay tumalon sa ilog. So ganun kalupit, ganun katindi yung sinabi ng Panginoon sa parabolang yun. Ang Panginoon mismo yung nagsasabi, no? So again, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman. Dito, generalize, no, ni Apostol Pablo yung mga tao na pwedeng mapisod dahil sa maling gawain ng mga Kristiyano. Ito, mga hintil. Sino ba yung mga hintil? Pag sinabing Hudyo, kilala na natin, no?
Usually, kapag sinabing Hudyo, ano yung una pumapasok sa isip mo? Pamantao. Samantao, ano pa? Pag Hudyo. Ng api kay Jesus. Jesus, isa sila sa mga taong mga Jesus. Actually, yung Jewish, religion yan. Okay? Ang mga naniniwala sa religion na yan, Hudyo. Mga Hudyo. Okay? At, ang mga Hudyo, target din ng mga Kristiyano noon, na at least may share sa kanila yung gospel ng Panginoon. So, paano nila maibabahagi kung magiging sanhi sila ng pagkakasala sa mga Hudyo? Ako naman, pag sinabing Hudyo, pag narinig ko ang salitang Hudyo, ang una pumapasok sa isip ko lagi, yung senaryo na kung saan nagpapasamang ko sa Panginoon. At siya yung nagpapalo, sila yung nagpapalo sa katawan ng Panginoon. Habang sila yung nanlalay, dumudura. Paparusa. Ayun, yun ang unang pumapasok sa akin. Sabi rito, ng mga hintil, sino ba yung mga hintil? Well, pag sinabing hintil, kasama na tayo. Tayong mga hindi Hudyo, tayong mga nanggal, sa una, hindi pa naman natin kilala ang Panginoon. Hindi pa marahil, kilala na tayo ng Diyos sa ngayon. Hindi tayo kilala ng Diyos noon. So, hindi sila Hudyo. Okay? Wala silang lahing Hudyo. Mga hintil, mga Griego. Sana yan. Tayo, mga Pilipino. So sabi nito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni inuman. So sa panahon natin ngayon, paano natin i-apply ito? Bilang mga nakakilala sa Panginoon, tagapagligtas at manunubos, sabi nito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng kapwa nyo Pilipino, ng mga Hapon. Okay? O sabi, wag na ang Hapon, magkapwa Pilipino na lang sapagkat maraming Pilipino rito. Minsan makakasalubong mo, hindi nababate, Pilipino pala. So ganun karami na Pilipino dito. So let us do the best that we can na hindi maging sanhi ng pagkakasala ng kahit na sino. Okay? O ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. So hindi lang yung mga hindi mananampalataya, kundi yung ibang kasanib ng Iglesia ng Diyos. Marami Iglesia ng Diyos. Church of Christ, Evangelicals, Protestant, etc. Okay? So, ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, so huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninyo man, do the best that you can to try to imitate Christ. Kapagkat yun yung moral standard natin eh. So, verse 33, pakibasa. Hapo na tayo. Sister Lucas. Verse 33. Halos kailangan ninyo ang ginagawa ko. Hindi ka po mabigyan, kasiyahan sa lahat ng sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna sa sarili ko kapakanan ko siya. Kapakanan ng marami. Okay, salamat. So pangatlo, yung una, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. Ano man yung ginagawa ninyo, dapat hindi yan ayon sa hindi kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninyo. Pangatlo, ugaran ninyo ang ginagawa ko. Actually, may pang-apat na nga. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Simula nung naging follower, okay? Simula nung nagkaroon ng kaligtasan si Apostol Pablo, okay? He imitated. He has imitated what Jesus Christ has done. He did the best that he could. Okay? Yung si Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya rito, tularan ninyo ang ginagawa ko. Nagpupunta siya kung saan lugar para magmangaral ng Ebanghelyo. Ginagawa niya yung mga bagay na dapat gawin ayon sa limang tupan sa 10 utos, which is our moral standard. Ginagawa niya yung mga bagay na pagsisilbi sa Panginoon. Inaakay niya yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sabi niya gano'n, sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa.
Sumulat siya ng mga libro, ng mga letters, para nang sa ganon, mabigyan sila ng guidance sa kanilang moral na pamumuhay, ethics. Ginawa niya po sa Pablo. Hindi niya nakakalimutan magbigay sa kanila ng mga paalala, payo patungkol sa Diyos. And I'm doing this, mga kapatid. Hindi lang para sa akin. Ginagawa ko ito para sa ganon, para sa ating lahat. Mabigyan natin ng kasiyahan, hindi lamang ang Diyos, hindi mabigyan natin ng satisfaction, spiritual, ethical satisfaction. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Ano bang nangyari kay Apostol Pablo? Nung naging follower siya ni Cristo. Nag-mission siya, kinulig siya, kinulong siya sa Roma, at kung ano-ano pang pagpapahirap yung ginawa sa kanila. Kung tutuusin, si Apostol Pablo, may ganyan, may kaya, mayaman, Pharisee of the Pharisee. Aral siya sa eskwelahan ni Gamaliel, isang matalinong filosofo lang. Hindi siya nag-aral. Ganong ka-lupit si Apostol Pablo. Bilang Phariseo ng mga Phariseo, may mataas sa tungkulin. Wala siyang problema sa pananalapi. Walang problema sa posisyon, sa kapangyarihan. Nandun na lahat sa kanya. Pero, iniwan niyang lahat yun. Inuna niya yung kapakanan ng marami, kapakanan natin. Kabilang na tayo nun sa mga nakinabang sa ginawa ni Apostol Pablo. Kaya malaking bagay ang ginawa ni Apostol Pablo, hindi lamang ng panahon na yun, kundi sa pamamagitan ng mga sulat, mga libro at mga sinulat. Ano yung purpose? Kung bakit sinulat ni Apostol Pablo at kung bakit siya naglilingkod sa Panginoon? Upang naibahagi yung kaligtasan na kanyang natatagasa. Hindi lamang sa panahon niya, sa henerasyon niya, kundi sa henerasyon o henerasyon susunod, sa henerasyon natin sa panahon ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Sabi rito, sa last phrase, upang maligtas sila. Kaya ginawa ni Apostol Pablo. Mga kapatid, again, doon tayo sa tanong ko kanina. Kilala natin ang Diyos? Yes, kilala natin. Even the demons believe God. Okay? Sabi sa James, kahit na kayong mga diablo naniniwala sa Diyos, nanginginig pa sila. Sapagkat nanginginig pa sila. Pero, ang kaibahan natin, tayo ay naniniwala sa Diyos, tinanggap natin siya, at ginagawa natin yung dapat gawin upang sa ganon ay maipakita natin sa iba yung kaligtasan na natamasa natin. Unlike yung mga diablo, mga demonyo, naniniwala sila pero hanggang doon na lang. Sapagkat alam nila yung kapangyarihan ng Diyos ay mas higit pa ng ginabas. Kaya ito tayo ngayon sa panalangin. Kung hindi pa kayo sigurado na kilala kayo ng Diyos, I will pray for you now. Wala nang duda, nakilala natin ng Diyos. Pero, karoon tayo ng tanong sa ating mga sarili. Kung hindi kayo komportable na pumitip, you can just open your eyes. And I pray for you. Prayer na pagtanggap sa Diyos at kilalanin niya tayo. Pag kilala na tayo ng Diyos, alam ko na tutulungan niya tayo upang magawa yung dapat natin gawin para sa Kanya sa ikanilito na kanyang pakinggan. So let us pray. Lord, maraming salamat for this time. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Lord, we are doing this not for our sake, but for your sake, Panginoon, and for others' sake, at kaligtasan ng Panginoon. Lord, we believe in you, and we trust in you, Panginoon. In the same way, Panginoon, please, kilalanin mo kami bilang iyong mga anak. At sa pamamagitan niya, Panginoon, kami ay makakagawa ng maayos kung anong gusto mo sa amin natin. Lord, tulungan mo po kami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, awitin natin itong response songs, Give Thanks. Sa likod
Jacob. Ang tayo na yan sa sobrang. He's given Jesus Christ. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks where the poor say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bigyan na yung papilit. Okay, let's pray in closing. Father God, we thank you for this opportunity. We thank you for these people
You continue to bless each one, Lord. And as we are going to partake the food that we have this very hour, this point, Lord, please bless all of this for the mercy of Jesus. Lord, let me also allow me to pray also for Sister Emily as she is suffering from foot issue, Lord, with swelling. We don't know, but we pray for your healing power upon her. Give her the right person to help her to at least give some cure on this particular pain. Lord, I also pray for Sister Lourdes. Continue to bless her, Lord, and whatever problems she has back in the Philippines with her family. We rely on you and your amazing power to be able to make out. Lord, we also pray for this group. That your will be done, and just doing what we do according to your will. Lord, may the salvation that you gave us be upon those that we are going to acquaint with in the near future. In the name of Jesus we pray. Amen.